Hello guys, good morning. So, ngayon pag-usapan natin yung fantasy fight between Casimero and Naoya Inoue. So, alam naman natin itong dalawang boksingero na to matagal nang inaasam-asam ng mga Filipino fans at saka ng Japanese fans na magharap sila sa ibabaw ng ring. The only problem is hindi lang talaga sila nagkakatagpo dahil sa mga iba-ibang mga sitwasyon, no? Iba-ibang mga dahilan. So hindi na natin isa-isahin kung ano yung mga dahilan na yun. Ngayon, ano bang magiging say ko just in case na magharap silang dalawa? So honest opinion guys, if ever noon magharap si Casimero at saka si Naoya Inoue, I think mahihirapan si Casimero. Why? Because Naoya Inoue is a different type of caliber boxer. Alam naman natin, no, bakit, alam kong mag-disagree kayo sa akin, no, bakit ganun yung say ko, no. Alam naman natin lahat na si Casimero won impressively against Zolani Tete and Duke Maika, no. Pero tatandaan natin guys, Zolani Tete and Duke Maika, no, wala naman sila, hindi naman ganun kalakas yung suntok nila. Pangalawa, medyo outdated yung mga footwork nila, hindi naman ganun kabilis, no. Pangatlo, hindi sila determinado na manalo. Yan yung mga possible kung bakit bakit tingin ko mahihirapan si Casimero, no. One more thing, alam naman natin na every time na sumusuntok si Casimero, lagi siyang may opening. At yun yung mga pagkakataon kung saan hindi yun na ma-maximize ng mga kalaban, ng mga nahaharap, mga nagiging kalaban ni Casimero. Ngayon, if ever noon maglaban si Casimero against Naoya Inoue, mahihirapan talaga ng gusto si Casimero. Bakit? Kasi lahat ng sinabi ko kanina guys, footwork, determination at saka solid punch, andun lahat kay Naoya Inoue. At ang pagiging unpredictable ni Naoya Inoue andun din. So yung ginagawa ni Casimero sa mga dati niyang kalaban na one punch, yung sugod, bato dito, bato doon, ay for me tingin ko hindi yan ma-apply. Oo, gagawin ni Casimero yan talaga guys, pero I think he will survive. Naoya Inoue will survive that onslaught, no. I think makakaunteran niya lagi si Casimero every time na gagawin niya yan. So alam naman natin na once na makabitaw, no, once na mababitawan ni Naoya Inoue ang suntok niya, lalo na yung right niya guys, it will be a turn of events. Ibang-iba talaga yung suntok ni Naoya Inoue. Sabi nga nila, kung may Manny Pacquiao noon, no, parang si Naoya Inoue, ito yung Manny Pacquiao ngayon. So ganun siya. Tsaka iba pa yung caliber din ng ano nila, ng stamina. So yung stamina kasi ni Casimero ngayon, medyo mahingal na siya ngayon. At iba ding style ng stamina ni Naoya Inoue. Yung stamina ni Naoya Inoue kayang tumagal guys na hanggang 13 rounds, 14 rounds, 15 rounds. Ganun siya katindi. Why? Bakit ko nasabi na ganyan kadami, no? Ganyan kabigat nung stamina ni Naoya Inoue. Naalala niyo yung naglaro sila ni Donaire, nung unang laban nila yung Donaire nung first fight nila. The mere fact na napatumba ni Naoya Inoue si Donaire nung round 11, ibig sabihin nung guys, yung power ni Naoya Inoue hindi siya nawawala, no. Usually kasi pagka umabot ka ng round 11, round 12, medyo nauubusan ka na niyan pag nauubusan ka kasi na stamina diyan, kasabay na din yung suntok, medyo mababawasan yung power ng suntok mo. So the mere fact na napanockdown niya si Nonito Donaire, ibig sabihin nun, hindi pa siya, yung stamina niya andun pa rin, intact pa rin. So ibang-iba doon sa stamina ni Casimero, diba? Nakita naman natin guys na yung stamina ni Casimero, no, hindi naman natin siya nakitaan na umabot ng 12 round lahat ng kalaban niya, diba? That's why tinatapos niya agad yung laban ng round 1 hanggang round 5. Doon siya bumubuhos. Pansinin niyo, pag umabot siya ng round 6, medyo hingal na si Casimero, no? And I don't think na tatagal siya ng mga ilang rounds kasi talagang mahihirapan siya. Pagka magiging flat-footed siya sa gitna ng ring, pagka umabot ng mga latter rounds kay Naoya Inoue, no, I don't think mananalo siya guys. So yun lang masasabi ko dyan. So alam ko marami magdi-disagree sa akin, pero sabi nga nila, the truth hurts. So yun lang. Thank you.